Ben, January 2 pa lang. Umuulan na kaagad. Good morning everyone. Happy New Year sa inyo lahat. Happy 2026. Sana lahat ng problema ninyo natin ay iniwan na natin sa 2025. Pero ako may problema pa rin dito sa aking project car. Again, so as a continuous project, hindi talaga matatapos ang problema dito sa ating mga project car. And today, may napansin ako dito. Sinubukan ko i-start kanina, nagpa-prime pa lang yung fuel, medyo nangamoy. And upon further inspection, dito sa inlet ng fuel, merong leak, merong ano yan O-ring. Kaya papalitan ko ng O-ring. Mahirap na. Pag fuel ang pinag-uusapan, I take it very seriously. Pressurized kasi yung fuel system nito. Kaya pag nag-leak yan at lumala, umaandar ka sa biyahe, hindi mo alam continuous ang pagtagas ng gasolina. There will be a strong possibility na umapoy ang makina. Kagaya nung nangyari kay Angie, Mid-King, yung NSX niya, di ba? Sa kalagitnaan ng paghataw sa highway, ayun, umapoy. Kaya sunog. Ang problema dito kasi, ang original setup nitong 4G63, ang inlet na andito dapat, na andito ang return. O pinagpalit ko, dito na ang inlet, andito na yung return. Major challenge dito is yung access dito sa tornilyo sa baba. Usually pag binabaklas ko to, kailangan ko baklasin yung throttle body dahil hindi ko maabot ito. Ewan ko yung ibang mekaniko, siguro kaya nilang i-manipulate yan or abutin, pero ako hindi ko talaga maabot ng kahit anong wrench na gamit. Baklasin ko muna tong air cleaner, map sensor, throttle body bago ko ma-access yung tornilyong yun. Okay, hanap ako ng tools. Ito. Natin itong map sensor socket. Alug-alugin lang yun. So ito yung pinakakaingat-ingatan kong map sensor 609. Medyo mahirap kasi maghanap niyan. Dito naman tayo. Ito yung original na piping ng 4G63. Minodify ko lang, pinutol ko para maging ganyan. Hindi ko natatanggalin tong throttle cable. Ito na lang, 1, 2, 3, 4. Alright, tanggal na siya. Tanggal na siya. Babayaan ko lang nakaganyan para lang may access ako doon sa tornilyong niya. Walang pressure. Make sure walang pressure yung gasolina para hindi sisirit. Ayan, basa. Basa niya. Lagyan natin dyan para hindi kumalat yung gasolina. Hindi kasi ako makahanap ng matino-tinong O-ring, kaya yung gamit ko natutunaw ka agad. Ayun na, tumulog na. May pressure pa rin konti. Ayun siya. Bakit ka nagli-leak? Lambot na siya. Ayun. Oh.
Meron kasi ako nabili dito sa Lazada Racing. O-ring set. Ito. Hindi ko nga lang nabasa kung fuel resistant siya. Hindi ko malaman kung ito yung ginabit ko doon nung una. Kaya siya nagkaganon. Ayan. Palagay ko ito yun. Kaso naluluto siya eh. Dapat hindi, di ba? Hanap pa ako ibang ori. Yun, may nahanap ako. Nahalongkat ko itong luma na ito yung ginagamit ko dati. Tingin ko mas maayos-ayos to. Kaso, ang problema, kung may size pa ako makikita. Ito nga ba? Hindi yata. Okay. Pwede. Lagyan lang ng konting grease para suwabe ang pagpasok. Yun, oh. Masya siya. Yun. Tingnan natin kung tatagas. Yun. Pumasok din. Tip lang guys, huwag kayo manggigil sa paghigpit ng tornilyo dito sa fuel rail. Kasi aluminum lang to. Pag ito na lost thread, palit kayo ng fuel rail. Yun, nice na yan. Testingin natin kung tatagas. Here goes nothing. Tignan nyo yung pressure gauge. Ayan. So pumalo yung pressure. Walang tagas. Yes! In-off ko na yung ignition. The pressure is holding up. Steady lang siya. Matagal bumaba dapat siya. And so far, tuyo. Okay. Umubra. So balik ko na yung mga binaklas ko. Tinesting ko kanina, umakyat yung pressure, tapos pinatay ko yung ignition, kinabit ko yung throttle body, pati MAF sensor, ayan pa rin yung pressure niya. Start ko. Let's see kung hindi sasabog. Cold start to. Okay. Mataas yung pressure niya, i-adjust ko na lang baan natin konti. Okay na yan, tapos tuyo. Dito sa kabila, may o-ring din dito sa kabila. Tuyo din. Alright. Ayos na naman. So, sa mga nagpa-project car, huwag kayo ma-discourage dahil ganyan talaga. Continuous project yan. Eventually, may masisira na pyesa. Tiyaga lang sa pag-ayos. Ganun talaga eh. Ginusto natin to, diba? Medyo bumaba na yung minor niya.
konti. RPM, hindi pa rin gumagana. Tamad kasi ang baklas ito eh. Pero one day, ayusin ko rin yan. Pero not now. Wala pa akong sipag na mahanap. 30.9 volts charging. Patayin natin makina. Up. Alright, the pressure is holding na. Kanina pag pinatay ko, medyo bagsak siya kagad eh. Ibig sabihin may leak talaga. Wala na. Ayos na. Okay, so Happy New Year guys. Sana nag-enjoy kayo rito sa konting video ko na shinare sa pagpapalit ng o-ring sa ating fuel rail. So remember guys, pag fuel system, kailangan extra careful kayo dahil delikado yan. Okay? So thank you very much for watching. I will see you in the next one.